Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again Short Vlog. And for our today's short episode, ayan, 1:30 na po ng tanghali ngayon dito sa Dubrovnik. And tayo ngayon naglalakad na papasok ng trabaho. Kita nyo naman, ang ingay-ingay niya, Char. As you can see by yung background natin, kung dati ay matahimik, payapa, Char. Ganito pala sa Manila, maingay, pero puno ng pag-asa, Char. Kung inyong makikita po, tayo po ay nakalipat na po ng bahay, apartment. So, I just moved last Wednesday ng bagong apartment ko dito. And share ko sa inyo yung naging kwento, bakit na naman ako lumipat ng bahay. So, ano naman naging problema ko. Oo, ayan. Kaya samahan ninyo ako habang tayo ipapasok ng trabaho. Maglalakad tayo mga 20 minutes papasok ng work. Carry lang naman. And patag naman tong daan na nilalakada ko ngayon. So yan, samahan nyo ako guys. Papasok ang ating trabaho sa ating today's vlog. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 12,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagsusubscribe sa ating channel. Ayan, we are almost 12K guys. Naninibago ako. Ang dami ng mga lugar na ito guys is familiar na sa akin kasi ito yung papunta before yung hospital kung saan ako nag-medical doctor. Yan. Kasi iba ko lang talaga, mas accessible na ako sa lahat. Yan, sa shopping center, supermarket, tapos ito nga, lakaran ko nga ay di ba kung nakikita nyo dito kung uwi ako baka-first. Sobrang lagi ng lalakad. Yes. So ngayon dito, at least patag din na. Tapos, mas madali na ako makakapunta sa Orange Town, mga ganyan. And, we will see. Kung ito, kung sige natin mag-scooter, we will see. Ayoko pang mag-declare, pero malalaman natin yan next month, siguro. Pag okay na talaga lahat. Yes. So, ano ba nangyari? Bakit ako lumipat? To be honest kasi, diba nag-arat ako before sa bundok. The reason why, sa mga bago na sa channel ko guys, may naka-stay po talaga ako sa company accommodation before, ever since ako nag-start. So, unfortunately, biglaan, i-move nila kami sa ibang apartment. Ayun nga, pagka-move namin doon sa unang nilipatan namin, medyo hindi kami nag-okay kasi nga meron kaming ibang kasamang ibang lahi. So we decided na mag-rent na lang. Ito nga, yung recently. Ngayon, after 2 months yata, wala namang problema. Although talaga napaka-hassle, di talaga maglakad. Diba? Ang dami nakaka-talk na sa inyo, ang payat-payat ko na. Kakalakad po siguro. Opo. Kasi paakyat, lagi ako pawis pag-uwi. Kailangan namin lumipat ng bahay dahil yung may-ari po ay may problema sa papers. Ayun, may problema sa mga properties, meron silang kailangang ayusin. So, di naman nila kami minatali, but nag-usap kami 1 month palugit bago kami makahanap. As in guys, napakahirap maghanap ng bahay dito sa seaside, lalo na ganitong season. Oo. And ang hinahanap talaga namin before, ay ang ever since talaga, ang pake talaga hanggat maaari, hanggat kaya. Ang hahanapin ba ay long term na. Kasi napakahirap talaga maglipat. Lalo na doon ko, ilang taon na rin ako sa Dubrovnik. Napakadami ko ng mga gamit. Yes, hindi ko na rin alam kung paano ko pa siya i-impake. So ngayon, talagang ang hirap. Sobrang hirap maghanap ng bahay. Ang mga nakikita namin dito ay mga hanggang March lang, April. So, of course, aware ang company, aware yung mga bosses, yung boss ko sa nangyari sa akin. Kaya talagang bukod sa paglalakad ko, alam mo yun, hindi talaga matapos-tapos. Sobra. Hindi talaga matapos-tapos yung problema ko. Lagi na lang kada season, meron akong iniin na problema. Kaya Lord, hopefully, ito paglipat namin ay maging okay na talaga lahat. Kasi napaka-hassle. Yeah. So, di ba, andun na kagad ako sa port.
Malapit na ako sa work ko. Wala pa akong 10 minutes ako naglalakad. Ayun, sobrang hassle maglipat. Good thing na lang talaga. Kailangan natin ilabas yung mga connections natin. Oo. Itong nalipatan namin na bahay ay talagang ibinigay sa akin kaibigan ko. So, ano siya, businessman dito. Oo, napakagalante. Dami niyang business, bakery, apartment, hotels. Yan, ganyan yung mga business niya dito. And yung tinitirahan ko ngayon, guys, I will do house tour, accommodation tour soon. As in, hindi naman talaga dapat pinaparenta yun. Yung bahay na tinutuluyan namin ngayon ay dapat sa mga staff niya. Kasi nga, businessman nga siya. So may mga tao siya na pag nag-hire siya, meron siyang mga accommodation sa mga tao niya. Ibinigay niya sa akin. Kaya thankful talaga ako, Sir Ersin. School lifesaver talaga siya. 2 days before namin kailangan umalis ng bahay, ayun, nag-confirm. Sige, ito, bigay ko sa inyo to, oo. But yun nga, so paano yung expenses ng bahay, napag-usapan na talaga namin. Sorry. Talagang, inilalaban kasi talaga namin yung housing allowance. The reason why daw kasi hindi nakakapagbigay ng housing allowance sa company. Kasi nga, may accommodation provided naman. Kaya hindi nila kami bibigyan ng allowance. Syempre si ate mo, hindi talaga papayag na walang allowance. Pero yung 2 months na nalumipat kami, sige, ibibigay namin. Kasi wala, kasi siguro talaga kailangan ko pa talaga ng trabaho. So kailangan ko talaga mag-sacrifice kahit pa paano mo. Ewan ko ba? Gusto ko sobrang haba ng pasensya ko, guys. Kung ibang tao lang talaga to. And yun nga, syempre turn ako between alisan ko tong trabaho na to, kung kailangan ko pa rin ng trabaho, pero aware naman yung amo ko sa mga hinaing ko sa buhay na nagagalit na ako sa kanya, ganan. As in, walang araw talaga na basta, kaya siguro sabi yung laki-laki ng piniyat ko. Nakikipagbagdagol tayo sa amo, ayan, tapos lakad-lakad pa, ang dami nangyari itong mga nakarang lumipat kami. Hindi talaga ako matahimik, lalo sa bahay. Kasi syempre, ang laking gastos din talaga kapag magbabayad ka on your own apartment, diba? May bonus kami last month. Grabe guys, grabe yung bonus. Napunta lang sa renta. Yeah. So, thankful talaga. Hopefully, Lord, please. Hopefully, itong last lipat namin ay ito na, para long term na. And napag-usapan naman namin ni may-ari ng bahay na tuloy-tuloy yun. Oo. Mabait lang talaga si Sir. So parang thankful talaga ako sa kanya. Kasi alam niya rin yung nangyayari sa akin. Kasi magkalapit lang yung isa sa mga bakery niya doon sa store namin. Kaya madalas kami magkita. So, desperate talaga ako last time. Bigyan mo naman kami ng isang bahay. Ipanagta mo naman sa amin. Yun. Akala ko MM lang. Bigla siya nag-message. Go, tuloy nyo na to. Kunin nyo na. Oo. So, we will see. Now, ang scenario na ngayon, kaya pumayag yung employer na mag-leave out kami is because wala nang space sa mga accommodations nila. We will see next month. Ayun. Ayoko kasi talaga ng sharing. Oo, yung accommodation na binibigay nila sa amin ay sharing yun. Ayoko talaga, as in. Sabi ko, hindi ako mag-settle for less. Sabi ko sa kanya, ang ganda-ganda ng buhay ko before sa accommodation, yung unang accommodation ko before, bigla nyo kaming gagambalain ng isang araw, kailangan namin lumipat agad-agad na same day. Diba? So, we will see next month. Dahil kung wala talaga, I don't as in, kasi sobrang bigat. Lalo't as in, ang daming freebies na ibinigay nitong may-ari ng bahay since kaibigan ko nga siya. Napakabait, napaka-generous talaga. Alam mo yun, since alam nga niya yung nangyayari sa amin, talagang gumawa siya ng parang maibsan man lang yung mga dala-dala namin problema sa trabaho. Ayan. So we will see next month, guys. We're now here sa port. Diba? Ang bilis ko lang. Bakit pagpa-uwi parang ang layo-layo ng bahay? Oo, 1:42 pa lang, diba? 1:30 ako nag-vlog, diba? 1:42 pa lang ngayon. So,
Gagawa ko ng accommodation tour. Ang ganda. Studio tayo. Para ka nag-Airbnb. May aircon na. Tapos yung heater na binili namin, baka ibenta na lang din namin. Kaya hindi ako nakapag-vlog this past few days. Panggabi rin talaga ako. 2 weeks na ako panggabi. Dahil yung isang staff namin nakabakasyon. And may control inspection. Hindi pa rin kami tapos sa inspection, guys. Kasi kumbaga sa Middle East, parang ano yun eh, parang maladiya. Bigla-bigla na lang pupunta sa studio. So ganun yung nangyayari sa amin ngayon dito. Everyday kailangan prepared talaga kami. So hopefully talaga matapos-tapos na siya. Yes. So ang goal ko naman ngayon talaga, pinagdadasal ko lang talaga na maging okay na lahat. And then babawi na ako sa sarili ko. Yes. Kain ako na madami, mag-workout na ulit ako. Kasi ang laki-laki naman pinayat ko. Kahit ako napansin ko din. Tsaka yung hair ko, napakatindi na hair fall ko, guys. Kaya babawi talaga ito sa paglipat ko. Isa mga nilook forward ko itong bakasyon. Hindi lang talaga kami mabigyan pa ng bakasyon. Although, ang unfair kasi yung isa binibigyan ng bakasyon, ako wala pa. Kasi nga, kinatapos mo namin yung control. Bakit yung isa nakabakasyon? Diba? 2 weeks nga yun, nag-away pa nga kami, 2 weeks na yung binigay niya sa isang staff namin. Aba, dahil ang gusto ibigay sa akin 5 araw lang, hindi talaga ako po. Yeah, kasi last year, ang bakasyon ko dito is 1 week, 1 week. Hanggang sa maubos ko yung bakasyon ko no winter time yun. So, ilalaban ko talaga ng 2 weeks na. Kaya hindi ako makauwi dito sa Pilipinas. Kasi nga hindi ako mabigyan ng ganung klaseng 1 month ng bakasyon. Diba? So, sana talaga mabigyan ako ng ganung klaseng bakasyon. Kapag pagplan ako umuwi ng Pilipinas for vacation. Yes. Ang pangkaka. Kaya pupuntahan pa ako dito isang shop. Meron pa ako mga kailangang bilhin sa bahay. Mga tagay na kutsara. Kaya, kasi yung mga ibang gamit doon sa bahay namin before, hindi iwanan namin. Oo. Basta guys, you will love the accommodation. Okay sa akin yung accommodation, maaliwalas tingnan. Although di ko masasabi hindi maganda yung dating accommodation. Pero, alam mo yun, hindi ako ganun kapagod maglakad pa uwi. Yeah. So, carry. So, I will do a vlog. So, ayan na. Dito na ako. Malapit na ako sa work, guys. Ayan, share mo lang. Ito nangyari sa akin. Oo. So, maraming salamat po sa inyong panonood. And, I will try ko ulit makapag-vlog ulit. Magbabalik-vlog ulit tayo. Ang dami lang talaga nangyari sa akin these 2 weeks. Oo, ang daming mangganap sa buhay. Kaya hindi din ako makapag-live. And, panggabi rin kasi ako. Yun nga, kasi nga, nagpe-prepare kami ng content. Okay, so again guys, maraming salamat po sa pagsama sa aking short vlog for today. If you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang sa ating vlog and malay nyo yan ang ating maging next content sa ating channel. Again guys, please help me to reach 12,000 subscribers and please don't skip us. So that's all for today. Maraming salamat and see you soon po here in Croatia. Ciao!